Maaari mo bang bigyan kami ng pangkalahatang tanawin ng iyong negosyo at ng mga operasyon nito? Ang business namin ay nagbebenta ng mga stylish na ukay-ukay, online kami nag-ooperate at sumasali rin sa mga weekend markets. Ano-ano ang mga pangunahing hamon na kinaharap mo sa pagpapatakbo ng iyong negosyo? Ilan sa mga hamon namin ay ang paghahanda ng quality items at pabago-bagong demand ng customers. Paano mo tinutugunan ang pagdidesisyon at paglutas ng mga problema sa iyong negosyo? Sa pagdidesisyon, ina-analyze ko muna ang sitwasyon, tapos pinipili ko ang pinaka-practical at tipid na solusyon. Anong mga estratehiya ang ginagamit mo sa pamamahala ng pinansyal at mga yaman ng iyong negosyo? Sa finances, nagsaset ako ng budget, umiiwas sa overspending at nire-record lahat ng sales at gastos. Paano mo pinapanatili ang kasiyahan ng iyong mga customer at ang magandang relasyon sa kanila? Pinapanatili naming satisfied ang customer sa pamamagitan ng quality items, malinaw na communication at maayos na pakikitungo. My name is Joanna Marie Bakir and my business is printing shop. So, question number 6. What are some of the key success factors for your business? So, the key success factors ng business namin is yung pagbibigay ng quality prints sa aming customers and also giving them the affordable price na hindi naman nakakabigat sa bulsa and also giving them the considerate customer service. So, question number 7. How do you stay competitive in your industry? So, nananatili kami competitive sa pamamagitan ng pagbibigay ng or pag-create ng customized na designs na gusto ng mga customers and also giving them fast service and giving them also mga iba't ibang promos. So, question number 8. How do you adapt to change in the market or industry? So we plan to adopt by adjusting in the market sa pamamagitan ng pag-upgrade namin ng mga machines like yung printing machines, tapos yung learning ng mga bagong techniques when it comes to printings and also dun sa pagsunod sa mga nauuso ngayong mga generations. Question number 9. Can you share a specific example of a successful project or initiative your business has undertaken? So, one of our successful projects na nagawa namin is yung pag-print ng mga personalized merch like mugs or mga t-shirts also. And para sa mga school events na nakakadagdag din sa exposure ng shop kasi school event is a big event also. So last question. Question number 10. How do you prioritize and manage your business goals and objectives? So we prioritize our goals sa pamamagitan ng pag-focus namin sa mga needs ng customers and also sa pagbibigay nga ng mabilis na service and pagtubad sa mga deadlines na binibigay nila and sa pagkakonduct din ng maayos ng mga daily operations. Yun na. Sir, ano pong pangalan niyo, sir? Martin Guevara po. Sir, tanong ko lang po, ano pong pangalan ng business niyo? Okax Pastil po. Saan po natin matatagpo ng Okax Pastil? Dito po, Purok Bagong Sibol, kay Rizal. Ito pala, nakita lang yung logo. Opo. Sir, okay lang tanong, may 5 akong katanungan tungkol sa business mo. Sige po. Ito na yung unang tanong ko. Ano ang mga estratehiya na iyong ginagamit sa pagdidisenyo ng produkto? Katulad ng business ko na pastil, alam naman natin madaming nagtitinda ng pastil sa buong Pilipinas. Napansin ko na madaming naghahanap ng pastil sa lugar namin. Kaya, yun, nakaisip ako ng opportunity na magtayo ng pastil dito sa amin. Okay. Ito sir, second question, paano mo tinutugunan ang pagdidisenyo ng proseso sa iyong negosyo? Ang proseso po ng negosyo ko, ayun, tinignan ko yung problema sa environment,
At saka naghanap din ako ng solusyon na ginawa ko para sa business ko. Ito sir, pangatlong katanungan po. Maaari mo bang ilarawan ang layout ng iyong produkto at ang epekto nito sa iyong negosyo? Madi-describe ko yung produkto ko na unique ang produkto ko at hindi typical lamang dahil dito ay mas nagkakaroon ako ng advantage sa aking mga competitors. Ito sir, pangalawang tanong bago matapos tayo. Ano ang estilo ng iyong negosyo at paano ito nakakatulong sa iyong tagumpay? Ang business style na ginagawa ko ay ipopromote ako through online at meron din akong physical store na maliit kaya kahit malayong lugar ay kayang-kayang bentahan. Nakakatulong naman to sa paglago ng negosyo dahil mas madaming consumer ang nakikitayan dahil sa aking ginagawa. Ito sir, last question po. Paano mo pinamamahalahaan ng maayos ang iyong mga supply at kagamitan? Namamanage ko to ng maayos yung mga supplies at equipment na sabi mo sa pamamagitan ng pagtansya ng mga ginagamit kong supplies kapag nagluluto ako ng pastil para hindi sobra at hindi rin masama. Okay sir, yun lang po lahat ng katanungan. Maraming salamat po. Sige sir.